Kabanata 421. Pumasok si Nolan, humila ng upuan, at umupo. Masama pa rin ba ang pakiramdam mo? Umiling si Maisie at nagtanong, bakit kasama mo si Tio Erwin? Naningkit ang mga mata ni Nolan. Nakiusap ako sa kanya na pumunta. Nag-alala ako na baka may mangyari sa'yo kaya sinabi ko kay Erwin. Kailangan kong maging handa. Nolan, sa totoo lang, nasa Stoslow ka ba dahil sa insidente ng iyong ina? Tanong ni Maisie. Natigilan si Nolan at hindi sumagot, ngunit nahulaan niya ito. Nagbaba siya ng tingin, pinagdikit ang kanyang mga labi, at dahan-daang sinabi, I'm sorry I got you into this. Hinawakan ni Nolan ang medyo malamig niyang kamay. Alam ko na ito ay isang bitag. Sinadya nilang gamitin ang pangyayari ng aking ina para akitin ako dahil gusto nilang maalis ang mga Goldman. Pinapanta ko si Erwin dito dahil kapag may nangyari sa akin, walang maglalakas loob na hawakan kasama niya. Medyo sumakit ang puso ni Maisie. Alam niya na ito ay isang bitag ngunit nakipagsapalaran pa rin. Namilog ang mga mata niya. Bakit mo gustong tingnan ang pangyayari ng iyong ina? Dahil ba, matagal siyang tinitigan ni Nolan, saka binawi ang mga labi. Dahil ang insidente ng aking ina ay hindi nauugnay sa De Arma. Natigilan si Maisie, mukhang nagulat. Paano mo nalaman na hindi ito nauugnay sa De Arma? Maging si Titus ay nasa ilalim ng impresyon na ginawa ito ng mga De Arma, at nang banggitin niya ito kay Hernandez, hindi siya nagpaliwanag. Kinasusuklaman niya ang mga Goldman. Mukhang kalmado si Nolan. Sabi ni Rowena, nagtatrabaho siya sa kanila. Kinuha ng De Arma ang pagkahulog para sa nangyari noong mga nakaraang taon. Halata namang si Daniel Kent ang nangakit sa kanya. Ang mga Kent ay mula sa left-wing party. Ang De Arma ay umalis sa Maharlika sa loob ng maraming taon, kaya kung ang De Arma ay talagang may pananagutan sa nangyari noong mga nakaraang taon, may sasabihin sila tungkol dito. Higit pa rito, si Maisie ay apo ni Hernandez at asawa ni Nolan. Nasa Slacova si Hernandez noong panahong iyon, at pinili nila ang oras na wala si Hernandez sa Stoslow para gawin ito. Pinatunayan nito na ang De Arms ay tiyak na na-frame sa lahat ng mga taon na nakalipas. May naalala bigla si Maisie. Nga pala, may kakaiba sa akin. Kumunat ang noo ni Nolan, interesado sa sasabihin. Pinag-isipan ito ni Maisie. Nang hilingin ni Sir Hernandez kay Luis na makipagkita sa akin, sinabi niya sa akin na ang lolo mo ang unang tumalikod sa kanila sa pamamagitan ng pagputol ng isang paa at pagpatay sa kanyang ama. Later on, nang pumunta ang lolo mo sa akin, tinanong ko siya tungkol dito. Talagang hostage ng lolo mo si Hernandez, pero pinabayaan niya. Nang pinayagan siyang umalis, maayos pa rin ang kanyang mga binti. Nagdilim ang mga mata ni Nolan. Sa pagkakataong iyon ay sumulpat si Erwin sa labas ng silid. Nakakaabala ba ako? Dahan-daang tumayo si Nolan, inayos ang kanyang suit, at tumingin sa kanya. Mr. Erwin, tulungan mo naman akong alagaan si Zay. Tumalikod siya at tinapik ang ulo ni Maisie bago siya lumabas. Tinatrato ba siya ng lalaking ito na parang bata? Pumasok si Erwin nang makita niyang umalis na si Nolan. Si, okay ka lang. Umiling si Maisie. Maswerte ako na mabilis na nakarating doon si Nolan. May naalala siya at nagtanong, Tito Erwin, kilala mo ba ang mga taong iyon? Pumunta si Erwin sa bintana. Oo, nagtatrabaho sila sa mga Kent. Sila ang pinakamakapangyarihang mga kaalyado sa Stoslow Royals. Sila ay mga Maharlika, tulad ng mga De Arma. Kabanata 422. Tumayo si Maisie at dahan-daang naglakad palapit sa kanya. Maaari mo bang sabihin sa akin ang tungkol sa kanila? Bumagsak si Rowena sa sahig na puno ng dugo matapos siyang hagupitan. Nahati ang kanyang balat, malalim at nanginginig ang bawat sugat. Itinaas niya ang kanyang ulo na may tuyong labi para titigan ang lalaking nagva-vape sa upuan. Hindi naman talaga ako nagsinungaling sa iyo Mr. Kent, hindi ko alam kung paanong may kaugnayan si Maisie sa Metropolis. Nagpakawala ng usok si Daniel, nanlalaki ang mga mata. Sinubukan kong mahuli si Nolan sa bitag ko. Malapit ko na siyang mahuli. Nanginginig ang mga labi at ngipin ni Rowena. Ibinaba ni Daniel ang kanyang binti, tumayo, at naglakad papunta sa kanya gamit ang kanyang mahahabang binti. Bumaba ang tingin niya sa babaeng nakahandusay sa sahig na masama ang katawan. Lahat ng ito ay dahil sa iyo. Kinulo mo ang plano ko dahil hindi mo sinuri ang babaeng iyon. Itinaas ni Rowena ang kanyang kamay para hilahin ang kanyang pantalon. Mr. Kent, sorry. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Kaya kung ayusin ito, gagawin ko ang lahat.
Haha, yumuko si Daniel at hinawakan ang buhok niya, sinabunutan ang anit niya. Masakit, ngunit hindi niya magawang gumawa ng kahit anong ingay. Pinilit niyang tumingin sa kanya. Anumang bagay, sinabi ni Daniel sa lalaking may latigo, ilabas mo ang bagay na iyan. Tumanggaw ang lalaki, tumalikod, at lumabas ng silid. Ang bagay na iyon, masama ang pakiramdam ni Rowena. Natuwa si Daniel nang makita niyang puno ng takot ang mga mata nito. Huwag kang mag-alala, hindi ito para sa iyo. Hindi mo deserve ang anumang bagay na napakahalaga. Pumasok ang lalaki na may dalang silver box na may fingerprint lock. Pinuksan ito ni Daniel gamit ang kanyang daliri. Dahan-daang bumukas ang kahon, at may dahan-daang lumabas mula sa loob. Ito ay isang tubo na may isang bagay na asul sa loob nito. Mukhang malinaw at maislan. Hinawakan ni Daniel ang asul na tubo sa kanyang mga kamay at tumingin sa kanya. Alam mo ba kung ano ito? Umiling si Rowena. Ito ay isang magandang ngunit nakamamatay na bagay. Kapag ito ay nasira at ang bagay sa loob ay nadikit sa balat, magsisimula ang impeksyon. Mas lalong namutla ang maputlang mukha ni Rowena. Matapos ang mga taon ng paninirahan sa Stoslow, narinig na niya iyon, ngunit iyon ay mula sa mahigit 30 taon na ang nakaraan. Hindi niya inaasahan na ang epidemya sa Stoslow noong mga nakaraang taon ay hindi isang aksidente ngunit dulot ng mga tao. Nang makita kung gaano siya natatakot, napangiti si Daniel. Huwag kang mag-alala. Ito na ang huli sa nakamamatay na bagay na ito, at walang mahahabang antidotes para dito. Kapag nahawa na, ang tanging dapat gawin ay maghintay sa pagdating ng kamatayan. Hindi man lang ma-detect sa ospital. Mr. Kent, anong gusto mong gawin ko dyan? Nanginginig ang mga labi ni Rowena. Naglabas si Daniel ng isang normal na hirenggilya, nagsuot ng guwantes, kumuha ng asul na likido mula sa bakana ng tubo, at kalaunan ay tinatakan ito. Muli itong tumingkayad sa harapan niya at ipinakita sa kanya ang syringe habang nakangiti ng nakakatakot. Siguraduhin mong may impeksyon si Nolan. Kapag nabigo ka, pupugutin ko ang ulo mo at itatapon ko sa River Zina. Sa ospital, matapos ikwento ni Erwin ang nakaraan, natigilan si Maisie. Kahit na ang epidemya na sumiklab pagkatapos ng insidente sa prinsesa ng Stoslow ay para galitin siya ng mga tao at pilitin siyang talikuran ang kanyang karapatan sa trono. Kabanata 423. Ang prinsesa ng Stoslow ay iginagalang ng mga tao sa Stoslow at dating kilala bilang ang prinsesa na pinaka-down to earth. Siya ay nagkaroon ng maraming impluensya at mahusay sa negosyo. Sinabi ni Haring Miller na ang kanyang kakayahang mamuno ay hindi hihigit sa kanyang mga anak. Sa kasamaang palad, ang prinsesang ito na nagmamahal sa kanyang bansa at mga tao ay nahulog mula sa biyaya dahil siya ay umibig kay Patrick Goldman na walang katulad na katayuan sa lipunan. Ang pagkahulog mula sa biyaya na ito ay naging simula ng panloob na salungatan sa pagitan ng mga royal. Ang maharlikang pamilya ay nahati sa dalawang grupo. Isang grupo ng mga maharlika, kabilang ang kasalukuyang mga Kent, ang sumuporta kay Prinsipe Roger, ang nakababatang kapatid sa ama ng prinsesa. Kilala sila bilang left wing. Sinuportahan naman ng kabilang grupo ang prinsesa. Ang incident ng prinsesa ay isang panloob na salungatan, at ang relasyon sa pagitan ni Patrick at ng prinsesa ay nagbigay sa mga lefties ng dahilan upang tutulan ang kanyang pamumuno. Pagkatapos nito, isang epidemya ang sumiklab, at ang pagmamahal ng mga tao sa prinsesa ay nagsimulang mag-alinlangan. Ngunit kung wala si Patrick, ang prinsesa ay nakontrol at napatay na ng mga makakaliwa. Si Patrick ay hindi ang walang awa na mamamatay tao na inilarawan ng mga makakaliwa, ang dugo sa kanyang mga kamay ay hindi mula sa mga inosente. Dahan-daang lumingon si Erwin, huminto ang mga mata sa mukha ni Maisie. Gustong salakayin ng mga lefties ang Goldman dahil kalahati ng royal bloodline ay nananalaytay sa kanila. Gusto nilang alisin ang Goldman para maging ligtas. Kumalaw ang mga labi ni Maisie. Ano ang tungkol sa De Arma? Lumapit sa kanya si Erwin. Ang De Arma ay dating bahagi ng kaliwang pakpak, ngunit noong ginamit ni Patrick si Hernandez bilang isang hostage upang pilitin ang konde na umatras mula sa labanan, ang De Arma ay hindi pumili ng isang panig. Matapos ang aksidenteng pagkamatay ng Count, hindi na nakibahagi si Hernandez sa anumang bagay sa pagitan nila. Naisip ito ni Maisie at malamig na sinabi, ang mga lefties ba ay naging sanhi ng tinik sa relasyon ng mga De Arma at ng mga Goldman. Ang sinabi ni Hernandez ay hindi sanhi ng panig ni Patrick. Kung hindi nagsinungaling sina Hernandez at Titus, maaaring may tatlong resulta mula sa insidenteng iyon.
Kung may nakakaalam na dinukot ni Patrick ang batang Hernandez, baka may sumamantala sa pagkakataon ng bitawan ni Patrick si Hernandez at inipit ito sa Goldman. Kung talagang hindi kasali ang mga De Arma, kung gayon ito ay tulad ng hinala ni Nolan na ang De Arma ay na-frame para sa aksidente ng kanyang ina 15 taon na ang nakakaraan, tulad ng kung paano ginamit ni Daniel Kent si Rowena bilang bitag para akitin si Nolan. Kahit na siya ay namatay, ito ay nakapin sa Goldman. Gamit ang pot sa pagitan ng dalawang pamilya at pagdaragdag ng gasolina sa apoy, ang De Arma ay naging isang sangla sa pag-aalis ng Goldman. Napangiti si Erwin. Siguro, Tito Erwin, may hindi ka pa sinasabi sa akin. Paulit-ulit mong sinasabi mamaya, o kapag mas malakas na ako. May kinalaman din ba dito? Mahinahong tanong ni Maisie. Hindi kailanman inisip ni Maisie ang tungkol dito bago malaman ang background ng kanyang ina. Gayunpaman, dahan-dahan niyang napagtanto na ang mga bagay ay hindi kasing simple, maging ang relasyon sa pagitan ng Goldman at ng Royals o pati background ni Erwin. Hindi pa niya sinabi sa kanya ang tungkol sa sarili niya dahil nag-aalala siyang hindi siya makakatulong at maging isa pang zangla. Hindi iyon inamin ni Erwin. Kung wala kang kinalaman kay Nolan, baka sinabi ko na sa'yo kanina. Kabanata 424. Napatingin si Erwin kay Maisie. Ganyan din siguro ang iniisip ni Hernandez. Kung alam niyang may anak si Miss Marina, binawi ka na niya. Hindi tanga si Hernandez. Alam niya na maaaring gamitin ka ng mga lefties dahil sa relasyong ito. Mukhang nagulat si Maisie, pero naalala niya ang sinabi sa kanya ni Hernandez. Anak ka ni Marina, kaya hindi kita tatantanan kahit na maghayganti ako sa mga Goldman. Gayunpaman, hindi ako sigurado sa iba. Yung iba na sinadya niya ay mga lefties. May sumagi sa isip niya matapos siyang tumahimik sandali, at tumingin siya ng diretso kay Erwin. May isa pa, mukhang curious si Erwin. Ngunit nakita niyang mahinahon itong nagtanong, may kaugnayan ba sa virus ang impeksyon ng nanay ko? Nanlamig ang hangin sa silid. Pagkaraan ng mahabang panahon, ibinaba ni Erwin ang kanyang mukha at tahimik na sinabi, oo. Tumingin siya sa labas ng bintana. Ang kanyang impeksyon ay dahil sa isang bihirang sleeper virus na nauugnay sa epidemya mula 30 taon na ang nakaraan. Isa ang nanay mo sa mga nahawa. Ang epidemya 30 taon na ang nakaraan. Pulong ni Maisie dahil nakita niya ang ulat sa mga poster at nagsimula siyang maghinala. Alam ni Erwin na wala ng paraan para itago pa ito sa kanya dahil siya na ang target. Hanggat nasa Stanislaw pa siya, ang mga taong iyon ay magkakaroon ng pagkakataong umatake. Ang iyong ina ay isang voluntaryo. Mayroong daan-daang mga nahawahan sa Xena noong panahong iyon, at hindi iyon ang unang pagsiklab. Maliban sa pagsiklab mula sa insidente ng prinsesa, ang pagsiklab mula 30 taon na ang nakaraan ay ang pangalawa. Nabigla siya. Ang prinsesa ay, tumanggaw si Erwin. Sa tingin mo ba sasabihin ng royal sa mundo na ang prinsesa ay pumanaw dahil sa isang virus? Halatang hindi. Nahawa ang prinsesa, kaya sinabi ng mga royal na namatay siya dahil sa sakit. Natahimik si Maisie. Kahit na hindi pa siya ipinapanganak noong panahong iyon, nalaman nila ang tungkol sa mga makasaysayang kaganapang ito sa paaralan. Ang epidemya na sumiklab noong nariyan ng prinsesa ay mas malala kaysa sa epidemya noong 30 taon na ang nakakaraan. Halos kalahati ng populasyon ng Stanislaw ay nalipol. Mahigit 370,000 katao ang namatay. Nagkaroon sana ng kaguluhan kung ibinalita ng mga royal ang tunay na dahilan ng pagkamatay ng prinsesa. Ang huling epidemya ay nahawahan ng higit sa 1,000 katao. Ang ilang mga tao ay nakatanggap ng napakahusay na paggamot, at 1 dosina lamang ang namatay. Batay sa sinasabi ng mga tao, nakontrol ang epidemya 3 taon na ang nakakaraan dahil may nakitang bakuna. Sa panahon ng prinsesa, ang pagsiklab ay dahil sa kawalan ng bakuna. Kung may bakuna, bakit ang aking ina? Makokontrol lang ng bakuna ngunit hindi gumagaling, pinutol ni Erwin. Ang sleeper virus ay hindi magpapakita ng mga sintomas sa mga unang yugto ng impeksyon, tulad ng rabies. Pareho silang may incubation period na hanggang 1 taon. Kung ang mga nahawahan ay nakakuha ng bakuna sa unang ilang buwan, maaari itong kontrolado, at posibleng gumaling sila. Kaya ang aking ina, huminto si Maisie. Mahinahong sagot ni Erwin, na pagtanto ng nanay mo na nahawa siya 1 taon pagkatapos ng epidemya. Pumunta siya sa Morwich dahil si Strix lang ang may solusyon. Kung hindi siya nagtungo sa Morwich, hindi siya mabubuhay ng matagal upang maipanganak ka. Si Strix ay palaging pinapanatili ang virus sa ilalim ng kontrol at gumawa pa ng isang antibody serum.
Kabanata 425. Sa kasamaang palad, ito ay huli na. Nasa huling yugto na ang iyong ina at wala nang mahabang buhay, kaya pinili niyang umalis. Gayunpaman, nang umalis siya, binigyan siya ni Strix ng antibody. Dalawa lang ito sa mundo, at ibinigay niya ang isa sa iyong ina at itinago ang isa. Sa tingin ko ang nanay mo ay nag-inject ng serum bago siya nagdesisyong magbuntis. Kung hindi, ang iyong ama ay nahawahan din, at ikaw. Napatingin si Erwin sa kanya pero hindi natuloy. Nanginginig ang puso ni Maisie. Kaya pala espesyal ang dugo ko. Napagdesisyonan ni Marina na mag-injection ng serum noong siya ay buntis, kahit na ang serum ay hindi gagana para sa kanya. Kaya, ginawa ito ni Marina dahil ayaw niyang mahawan si Stephen at gusto niyang matiyak na hindi magmamana ng virus si Maisie. Matagal na ba niyang ginawa ang kanyang desisyon na subukang umalis ng walang pagsisisi? Pero bakit hindi niya pinili ang una niyang pag-ibig, si Strix, at sa halip ay pinakasalan niya si Stephen, na ngayon lang niya nakilala? Maisie, tandaan mo ang sinabi ko sa iyo na huwag mong ipaalam kaninuman ang tungkol kakaibang kondisyon ng iyong dugo. Paalala ni Erwin sa kanya. Tumanggaw si Maisie at na-curious. Sinabi sa kanya ni Erwin, hindi ka mahahawa ng virus, at hindi natural na pangyayari ang sleeper virus outbreak. Mga tao ang sanhi nito. Bumalik si Maisie sa hotel at naguguluhan pa rin. Nakita ni Cherry na hindi maganda ang hitsura niya nang sunduin siya nito, kaya nag-aalala siyang nagtanong, ayos ka lang ba? Oo, napangiti si Maisie. Natapos na ang Sheena Jewelry Show. Nakaligtaan ni Maisie ang hatol dahil umalis siya sa kalagitnaan, ngunit hindi na siya nag-aalala tungkol sa kung ano ang nangyari. Nang makabalik na sila sa hotel ay naligo siya, hindi pa rin nawawala sa isip niya ang mga salita ni Erwin. Ang pagsiklab ng sleeper virus ay gawa ng tao. Sino ang makakabuo ng isang nakakabaliw, nakakatakot na bagay habang hindi pinapansin ang buhay ng marami? Lumabas siya ng shower room na nakarob at narinig niyang may kumakatok. Pinuksan niya ang pinto habang nagpapatuyo ng buhok gamit ang tuwalya. Nang makita niya kung sino ang nasa labas, masaya siyang tumalon sa mga bisig nito. Napatingin si Nolan sa babaeng kalong niya at walang nagawa at ngumiti. Nag-dinner ka na ba? Hindi pa. Saan ka pumunta? Napatingin si Maisie sa kanya. Upang ayusin ang ilang bagay. Pumasok si Nolan at isinara ang pinto. Nang makita kung paano nakabitin sa kanya ang kanyang munting asawa at mabango pagkatapos ng kanyang shower, itinaas niya ang kanyang mga kilay at dinala siya sa sopa. Umupo siya sa kanyang mga hita. Niyakap ni Maisie ang kanyang leeg. Anong ginawa mo at natagalan ka? Nasa likod ng bewang niya ang mga kamay ni Nolan. Pinaglaruan niya ang strap ng robe niya pero seryoso pa rin ang itsura. Nami-miss mo ako pagkatapos ng kalahating araw. Natawa si Maisie pero hindi naman ito itinanggi. Hindi mo ba alam na ang distansya ay nagpapalamang sa puso? Nakapikit si Nolan habang nakakunot ang mga labi. Kung miss mo na ako, paano mo ito ipapakita? Namula si Maisie. Nasa buong katawan ko na ang mga kamay mo. Saan? Ngumiti siya at nagpatuloy. He looked happy. His eyes playfully teasing her, but he still sat there, unmoving. Sa wakas ay huminto siya nang makita niya itong yamakap sa kanyang mga bisig at sinabi sa kanyang mahina at maalinsangang boses, hindi ba ikaw ang nagsasamantala sa akin ngayon? Kabanata 426. Napabuntong hininga si Maisie. Ginawa mo talaga, Nolan. Makalipas ang mahabang panahon, nagsimulang mag-ayos ng sarili si Maisie. Napangiti si Nolan. Pagkatapos ay tinulungan niya si Maisie na isuot ang kanyang mga damit at sinabing, bumubuti ka na, Zee. Parang tinuruan kita ng mabuti. Oo, nagmamalaki ka ba? Sabi ni Maisie, at parang pufferfish ang pisngi. Lalong naging walang hiya ang lalaking ito. Sinimulan pa niyang gawin ang bagay na iyon sa kanya. Nang makitang si Maisie ay nagsisimula ng magpakita ng masamang ugali, isang kislap ng pagmamahal ang bumungad sa mga mata ni Nolan. Sinabi ng mga tao na ang isang babae ay magsisimula lamang na maging clingy at kumilos sa isang spoiled na paraan kapag siya ay nahulog sa pag-ibig sa isang lalaki, at nakita niya ang mga pamantayang iyon sa kanya. Masaya niyang hinawakan siya sa kanyang mga bisig at sinabi sa mahinang boses, sige. May nahanap ako ngayong araw. Alam ni Rowena na dinukot ang nanay ko. Natigilan si Maisie. So hindi niya sinabi sa lolo mo. Nanlamig ang mga mata ni Nolan habang sumagot, hindi niya sinabi kahit kanino, pati na sa lolo ko at sa mga tao sa night banquet. Itinulak niya ang lahat ng sisi kay Hernandez. Natahimik si Maisie. Naisip niya ang mukha ni Rowena nang siya ay dinukot ngayon. Tila humihingi siya ng tulong kay Nolan,
at lumitaw siya na parang hindi siya ganap na tapat kay Daniel. Hindi kaya may ipinantatakot si Daniel sa kanya. Sabi nga, hindi madadami si Maisie kay Rowena. Nalampasan niya ang linya ng pagiging isang tao pagkatapos ng lahat ng kanyang ginawa. Isa raw ang mag-aani ng kanilang itinanam, kaya karapat-dapat ito. Nang marinig ni Nolan na kumatulam ang kanyang tiyan, natigilan siya saglit bago humagalpak ng tawa. Namula ang mukha ni Maisie sa kahihiyan. Hininaan niya ang boses niya at sinabing, kasalanan mo ang lahat. Sinabi ko sa iyo na nagugutom ako, ngunit hindi mo ako hinayaang kumain. Nakangiting inaliw siya ni Nolan. Sige, kasalanan ko ta. Para makabawi, maghahapunan tayo sa labas. Tinala ni Nolan si Maisie sa isang outdoor restaurant na may romantikong ambience malapit sa amusement park. Maraming dayuhan sa restaurant, at pareho silang namumukod-tangi. Napakasigla ng amusement park sa malapit. Isang malaki at matayog na Ferris wheel ang bumangon mula sa lupa at nagdagdag ng kulay sa kalangitan sa gabi. Nolan, sumakay tayo sa Ferris wheel pagkatapos nating kumain, sabi ni Maisie habang nakaturo sa Ferris wheel. Then, she pouted and added, hindi pa ako nakasakay ng Ferris wheel dati. Dahil nandito ako sa Stoslow, malaking kawalan kung wala akong makalaro. Kung tutusin, hindi siya nagkaroon ng maraming pagkakataong pumunta sa amusement park noong nakaraan. Dahil narito siya, naisip niya na hindi niya ito dapat palampasin. Tumawa si Nolan at sumagot, oo naman. Pagkatapos nilang kumain, pumunta sila sa amusement park. Ang amusement park ay abala sa mga tao, at maraming mga bagay ang nangyayari. May isang payaso na may hawak na mga lobo na may iba't ibang kulay sa kanyang kamay, at ilang mga bata na tila mga manika ang nakapalibot sa kanya na humihingi ng mga ito. Hawak ang kamay ni Nolan, naglakad si Maisie patungo sa Ferris wheel. Pagkabili ni Nolan ng tiket, sumakay na silang dalawa sa Ferris wheel. Kanina, nang umaangat na ang Ferris wheel, dumungaw si Maisie sa bintana. Nagliliwanag ang mga mata niya sa excitement habang unti-unting lumiliit ang mga bagay sa labas sa kanyang paningin. Umupo si Nolan na nakatalikod sa kanya, at ang bawat ngiti sa kanyang mukha ay makikita sa kanyang mga mata. Sa kanyang opinyon, siya ay higit na kaakit-akit kaysa sa tanawin sa labas ng bintana. Ibinaling ni Maisie ang kanyang ulo at bumaling sa kanyang tingin. Pagkatapos, tumawa siya at sinabing, narinig ko na ang magkasintahang sumasakay sa Ferris wheel ay palaging magkakahiwalay. Nang makita niyang biglang nagdilim ang mukha ni Nolan, tumayo siya at lumapit sa kanya. Ang kanyang mga mata ay kumikinang ng maliwanag habang siya ay nagpatuloy. Gayunpaman, narinig ko rin akong hahalikan mo ang iyong kapareha kapag ang Ferris wheel ay umabot sa pinakamataas na punto, ikaw ay magkasama magpakailanman. Nang marating ng Ferris wheel ang pinakamataas na punto sa himpapawid, hinalikan ni Maisie ang mga labi ni Nolan. Kabanata 427. Ibinaba ni Nolan ang kanyang ulo, inilagay ang kanyang kamay sa likod ng kanyang ulo, at pinalalim ang halik. Bagamat isa lamang itong simbolo, isang mito tungkol sa Ferris wheel, handa siyang sumama sa kanya. Sa huli, namula ang mukha ni Maisie dahil sa kawalan ng oxygen pagkatapos nilang matapos ang kanilang mahabang halikan. Napakamot sa ulo si Nolan at tumawa. Napakatagal na, at hindi ka pa rin marunong huminga kapag naghahalikan ka. Kinusot-kusot ni Maisie ang kanyang mga mata ngunit hindi ito umimik. Mukhang kailangan kitang turuan ulit. Ipinatong ni Nolan ang kanyang mga daliri sa kanyang baba at muling hinalikan ang kanyang labi. Pagkaraan ng ilang sandali na tila walang hanggan, hinailan ni Maisie ang sarili mula sa kanyang mga labi. Pulang-pula ang mukha niya, at humihingal siya ng malakas. Nang makita niyang hahalikan siya nito muli, itinulak siya nito at sinabing, sige. Alam ko na kung paano. Sigurado siyang mamumugto ang mga labi niya kapag ipinagpatuloy ang halik. Nang pareho silang bumaba mula sa Ferris wheel, isang 6 na taong gulang na batang lalaki na nakasuot ng sombrero ay naglabas ng rosas mula sa kanyang basket. Aniya, sir, ang girlfriend mo ang pinakamagandang babae na nakita ko, pero mas lalo siyang magiging maganda sa mga rosas. Salamat. Kukunin ko silang lahat, sabi ni Nolan habang naglalabas ng ilang notes sa kanyang wallet. Tinamot niya ang kanyang ulo at idinagdag, keep the change. Nakangiting inabot ng bata ang basket ng mga rosas sa kanya. Binigyan siya nito ng bawat saka umalis. Pagkatapos ay ibinigay ni Nolan ang lahat ng mga rosas sa basket kay Maisie. Hinawakan sila ni Maisie sa kanyang mga braso at tumawa. Maraming salamat, Mr. Goldman, sa paggastos ng napakaraming pera para makabili ng napakaraming rosas. Ako,
Lumapit ito sa kanya at tinaas ang kilay nito. Kung ganoon, gusto mo ba? Tinindatan siya ni Maisie at sinabing, bueno, gusto ko ang mga rosas, ngunit mas gusto ko ang pera. Nagliwanag ang kanyang mga mata at mukha nang magbanggit siya ng pera. Hindi nagatubili si Nolan at inilagay ang kanyang wallet sa kanyang mga kamay. Dito, kunin mo, gastusin mo lahat ng gusto mo. Snap, may nagpakuha ng litrato sa dilim. Sa larawan, nag-uusap at nagtatawanan sina Maisie at Nolan. Ipinadala ng taong iyon ang larawan sa isang tao, at mabilis na sumagot ang huli. Hindi natin siya papayag ang umalis ng buhay. Roger yan. Pagka-reply ng lalaki sa text message ay tinabi niya ang camera. Itinaas niya ang kanyang kamay para pinindot ang miniature Bluetooth earpiece sa kanyang tenga para makontak ang mga tao sa paligid. Nagtinginan at tumanggaw sa isa't isa ang nakaitim na lalaki sa karamihan. Maraming mga bagay na nangyayari sa amusement park, at si Maisie ay nagsasaya. Tumanggi pa siyang bumalik, at kinakaladkad niya si Nolan sa tuwing may makikita siyang kawili-wiling bagay. Matiyagang nanatili lang sa tabi niya si Nolan. Gayunpaman, bigla siyang nakaramdam ng kung ano at ibinalik ang kanyang ulo, malalim at malamig ang kanyang mga mata. Nang babalaan na sana niya si Maisie na sinundan sila, tumalikod siya at napagtantong wala na si Maisie. Tara na, lumabas si Nolan sa karamihan upang hanapin si Maisie habang tinatawagan niya si Quincy. Samantala, isang pagsabog ang naganap at ikinagulat ng mga bisita. Wala na ang masiglang kapaligiran, at nang ibabaw ang kaguluhan. Lahat ng tumatakas na turista ay dumagsa sa kanya. Maya-maya, nakita niya ang ilang nakamaskara na armadong tao na papalapit sa kanila. Nataranta ang mga turista at nagsisigawan sa kaligtasan. Ang mga nabigong makatakas sa oras ay nakahanap ng lokasyon at nagtago. Bigla, nakita ni Nolan si Maisie sa gitna ng karamihan. Ang basket ng mga bulaklak ay nahulog sa tabi niya, at ang mga rosas ay natapakan. Lahat ng karamihan, may hawak siyang maliit na batang babae sa kanyang mga braso. Umiiyak ang dalaga, at tila nasugatan. Kabanata 428. Nagmamadaling lumapit sa kanya si Nolan. Tinatakpan ni Maisie ang sugat ng batang babae gamit ang kanyang kamay. Mapatla ang kanyang mukha habang sinasabi, Nolan, nahiwalay siya sa kanyang pamilya at nasugatan. Hindi natin siya pwedeng iwan dito. Alam ko, humanap ka ng lugar at magtago. Ano naman sa'yo? Sinabunutan siya ni Maisie nang tumayo siya. Masyadong marami sila, at pupunta sila para sa iyo. Hindi ka pwedeng lumabas ng ganon-ganon lang. Papatayin ka nila. Nang siya ay nasa maraming tao ngayon, narinig niya na ang mga taong iyon ay darating upang kitilin ang buhay ni Nolan. Hinalikan siya ni Nolan at hinaplos ang gilid ng kanyang mga mata gamit ang dulo ng daliri nito. Huwag kang mag-alala, ayos lang ako. Ngayon, magtago ka at hintayin mo ako. Tumayo si Nolan at umalis. Sinubukan siyang pigilan ni Maisie sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang kamay ngunit hindi ito nagtagumpay. Ang maliit na batang babae sa kanyang mga bisig ay umiiyak ng malakas dahil sa kanyang mga sugat. Hindi nagtagal, ibinalik ni Maisie ang mga mata sa dalaga at inaliw ito. Huwag kang mag-alala, walang mangyayari, ilalabas na kita dito, okay. Tumigil sa pag-iyak ang batang babae at tumango. Muli, tumingin si Maisie sa direksyon kung saan nawala si Nolan. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, kinuha niya ang maliit na batang babae mula sa lupa at tumakbo patungo sa tumatakas na karamihan. Ang kaguluhan sa amusement park ay nakaalerto din sa pulisya. Daan-daang tao ang nagtipon sa labas ng open space ng amusement park, at nakahinga na lamang sila ng maluwag nang makita ang mga pulis. Pinuhat ni Maisie ang sugatang batang babae sa karamihan at tumingin sa paligid para humingi ng tulong. Nasugatan siya, kaya mo ba siyang alagaan? Nahiwalay siya sa mga magulang niya. Kinuha ng isang pares ng mga batang mag-asawa ang batang babae at tumango. Oo, hayaan mo na kami. Nang tumalikod si Maisie at tatakbo na sana pabalik sa amusement park, tinawag siya ng babae, saan ka pupunta? Delikado doon. Nakangiting sumagot si Maisie, ililigtas ko ang aking asawa. Pagkatapos noon, tumalikod na siya at tumakbo pabalik sa amusement park. Lahat ng bisita sa amusement park ay inilikas na. Walang iba kundi ang kaguluhan sa amusement park ngayon. Naririnig niya ang mga putok ng baril sa hangin, at nagtago siya sa likod ng isang ice cream cart. Nang lalabas na sana siya, nakita niyang may binaril sa harapan niya at natigilan. Namutla ang kanyang mukha, at sa kanya napansin ang baril sa lalaki. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, gamulong siya patungo sa lalaki at inilabas ang baril nito.
Sa pagkakataong iyon, napansin siya ng isang lalaking nakamaskara. Marahil ay naisip niya na siya ang bumaril sa kanyang kasama at nagmura, "Oh, shit." Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang baril at pinaputukan siya. Mabilis na sumugod si Maisie sa likod ng ice cream cart, dahilan para tumama ang mga bala sa cart at hindi naabot ang kanilang mga target. Habang hinihingal siya, kinuha niya ang magazine at tiningnan. May 5 bala. Ibinalik niya ang magazine at kinarga ang baril. Pagkatapos, nakatutok ang baril sa ulo niya. Natigilan si Maisie. Pagkatapos niyang pakalmeyan ang sarili, inilagay niya ang baril sa lupa at ipinatong ang kanyang mga kamay sa hangin. Pagkatapos, ipinaliwanag niya, "Hindi ko pinatay ang lalaki mo. Kinuha ko lang ang baril niya." Dahan-dahan at maingat siyang lumingon para tingnan ang lalaking nakamaskara. She pouted her mouth pitifully and looked at him seductively. "Magagawa mo ang lahat ng gusto mo." Tinanggal niya ang kanyang jacket, inilantad ang kanyang tank top sa loob at hinayaan ang lalaking nakamaskara na masilip ang kanyang maputing balat at mabilog na dibdib. Hinubad niya ang hairband dahilan para malaglag ang kanyang buhok. Sa kanyang likuran na lalong nagpatingkad sa maganda na niyang mukha. Kabanata 429. Itinutok ng lalaking nakamaskara ang malaboghaw na mga mata sa kanyang katawan. Pumulo ang kanyang dugo habang ang kanyang Adam apple ay nagtaas baba sa kanyang lalamunan. Sinamantala ang pagkakataon habang siya ay ginulo, si Maisie ay lumayo sa baril at tumayo. Bang! Na-miss niya ang target niya. Lumingon si Maisie sa kanyang likuran at sinakal ang kanyang leeg gamit ang kanyang braso, na sinakal siya. Ang kanyang tingin ay mahigpit habang nagtatanong, nasaan si Nolan? May sinabi ang lalaking nakamaskara, at nilamig siya ni Maisie. Kinuha niya ang baril niya at nagpatuloy sa pagtakbo papasok. Samantala, pinababa ni Nolan ang ilang lalaking nakamaskara. Lahat sila ay binaril niya at namimilipit sa lupa sa sakit. Matapos gumawa ng mabilis na trabaho sa huling lalaking nakamaskara, sinipa niya ang kanyang baril nang maabot niya ito. Punit-punit at kulubat ang kanyang maayos na pagkakapindot na suit. May mga sugat sa kanyang braso at likod, at may mga butil ng pawis na nakalawit sa dulo ng kanyang buhok. Mukha siyang gulo, pero at the same time, mukha siyang mabangis at walang awa. Tinapakan niya ang likod ng kamay ng lalaki at nagtanong, "Sino ang nagpadala sa iyo?" Napangiwi sa sakit ang lalaki sa sahig, at nang tumanggi siyang magsalita ng anuman, sinipa siya ni Nolan, na naging sanhi ng pagsusuka ng dugo. Itinutok sa kanya ni Nolan ang baril at tinanong, "TH give you another chance. Sino ang nagpadala sa iyo?" Ipinikit ng lalaki ang kanyang mga mata na para bang naghihintay sa pagdating ng kanyang kamatayan. Bang! Natigilan si Nolan. Nilinggan niya ang direksyon kung saan nanggaling ang putok ng baril at nakita niya ang dahan-daang pagbagsak ng katawan ng lalaking nakaitim na nakasuot sa likuran niya na akmang sususat sa kanya gamit ang kutsilyo. Tapos, natulala na naman siya nang makita niya ang nagpaputok. Dahan-daang ibinaba ni Maisie ang pistola at mukhang naubos ang enerhiya mula sa kanya. Nanginginig ng husto ang mga kamay niya kahit bumagsak na ang lalaki sa lupa. "Kakapatay ko lang ng isang tao. Ngunit kung hindi ko ito gagawin, papatayin niya si Nolan. Iniligtas ko lang si Nolan. Oo, iniligtas ko lang si Nolan." Tumakbo si Nolan palapit sa kanya. Itinapon niya ang pistola at nahulog sa yakap nito. Mapatla ang mukha nito, ngunit pinilit niyang ngumiti sa kanya. "Nolan, hindi ako late, di ba?" Mahigpit siyang hinawakan ni Nolan sa kanyang mga braso at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. "Galit ka ba? Anong kalokohan ang binalik mo?" Inangat ni Maisie ang kanyang ulo para tingnan siya at sinabing, "Ayokong iwan kang mag-isa." Pumilis ang tibok ng puso ni Nolan matapos marinig ang sinabi nito. Niyakap niya ito ng mahigpit at hinalikan sa tuktok ng ulo nito. Hindi niya alam kung ano ang gagawin niya kung mawawala siya sa kanya. Pinigilan ni Rowena, na nagtatago sa dilim, ang iba pang mga tao. Sabi niya, "Nandito na ang mga pulis. Kailangan na nating makaalis agad dito. Dalhin mo sa akin ang virus." Inabot sa kanya ng nasa likod niya ang isang syringe. Kinuha ni Rowena ang syringe at muling tumingin kay Nolan. Sa katunayan, nag-alinlangan siya noon. Ang tanging inaalala lang ni Nolan ay hindi siya kundi si Maisie. Siya ay may pag-ibig sa kanya sa loob ng 20 taon. Siya ay tumingin sa kanya mula noong siya ay bata at nais na pakasalan siya pagkatapos ng paglaki. Sa kasamaang palad, hindi na siya ang maliit na babae sa likuran niya. Nakilala niya ang babaeng pinakamamahal niya, at hindi siya ang babaeng iyon. Napatingin si Rowena kay Maisie, puno ng puot ang tingin nito. Nagsuot siya ng insulation glove at pinatulo ang virus sa syringe sa isang bala.
Sinabi sa kanya ni Daniel noon na isang patak lang ng virus na ito sa balat para simulan ng impeksyon. Hindi mapoprotektahan ng mga normal na kuwantes ang mga ito mula sa virus. Bukod dito, ito ay isang bagong nabuong virus, at ang epekto nito ay mas mabilis kaysa sa normal na virus na lumabas 30 taon na ang nakakaraan. Kapag nahawa na siya, tiyak na mamamatay siya. Tinarga ni Rowena ang bala ng virus sa kanyang pistol na may nanginginig na kamay. Tuguan ang mga mata niya habang nakatutok sa kanila. Nolan, hindi ka dapat tumanggi na mahalin ako. Hindi sinasadyang inangat ni Nolan ang kanyang ulo at nakita ang isang infrared ray. Hinawakan niya si Maisie sa kanyang mga bisig at tumalikod, ginamit ang kanyang sarili bilang isang kalasag upang harangan ang putok. Kabanata 430. Isang matalim na putok ng baril ang umalangaw-ngaw, at tumama ang bala sa likod ni Nolan. Natigilan si Maisie, at pagkatapos ay nagsikip ang kanyang mga pupil. Sa ilalim ng lampara, lamambat ang matitigas na linya sa mukha niya. Ang liwanag sa kanyang mga mata ay unti-unting umaalis sa kanyang mga iris habang matalim ang kanyang tingin sa kanyang mga mata. Itinaas niya ang kamay para haplasan ang mukha nito, at may banayad ng ngiti na sumilay sa dulo ng labi niya. Huwag kang mag-alala, ako. Ibinaba niya ang kanyang ulo, gusto niyang lagyan ng halik ang labi nito. Gayunpaman, dahan-dahan siyang natamba na parang marionette na may putol na tali ng muntik na niyang hawakan ang mga labi nito. Nagmamadaling hinawakan ni Maisie ang kanyang katawan. Nagulat siyang napagtanto na binaril siya sa likod, at nagsimulang tumulo ang maiinit na luha mula sa kanyang mga mata. Tiyakap siya nito, umiyak siya, hindi. Nolan, huwag kang matulog. Hindi ako papayag na iwan mo ako. Sa oras na dumating sina Quincy at Cherry kasama ang mga pulis, natigilan sila nang makita nilang umiiyak si Maisie kasama si Nolan sa kanyang mga bisig. Mr. Goldman. Ang ambulansya ay nagpaso sa kalsada sa pinakamataas na bilis. Umupo si Maisie sa gilid at kinulong ang mga kamay ni Nolan sa kanya, sinusubukan niyang painitin ang malamig na kamay nito. Nang makita niyang pinipigilan ng mga nurse at doktor ang kanyang pagdurugo, nanginginig ang buong katawan niya. Isinugod si Nolan sa operation room nang makarating sila sa ospital, ngunit hindi pinayagan ng doktor na makapasok sina Maisie, Quincy, at iba pa. Pinagmasdan ni Maisie si Nolan na itinulak papasok sa operation room. Sa sandaling isinara ang pinto, umatras siya ng may umaalog na mga hakbang, nakasandal sa dingding at dahan-daang yumuko. Mrs., gusto siyang aliwin ni Cherry, ngunit pinigilan siya ni Quincy. Kung tutusin, alam niyang walang silbi ang pag-aaliw sa panahong ganito. Isinugod sa ospital si Erwin nang makatanggap ng balita. Pagkatapos niyang kausapin si Quincy, tumingin siya kay Maisie, na nababalot ng chrysalis of sadness. Naglakad siya patungo kay Maisie, ang mukha nito ay may suot na pananakit sa puso. Lumuhad siya sa harap niya at sinabing, kailangan mong maniwala kay Mr. Goldman. Mabuti siyang tao, kaya siguradong magiging maayos siya. Napayuko si Maisie at niyakap ang kanyang mga binti. Kasalanan ko lahat, kinuha niya ang bala para sa akin. Ako dapat ang nakahiga dyan sa loob. Tumanggaw si Erwin at mahinahong sinabi, alam kong niligtas ka niya, pero hindi pa ngayon ang oras para sumuko, di ba? Kailangan mong pagsamahin ang iyong sarili. Natigilan si Maisie, ngunit hindi siya umimik. Kinulo ni Erwin ang kanyang buhok at sinabing, malamig ang sahig. Halika, bumangon ka na. Ay nalalayan siya ni Erwin na makatayo, at sabay silang naglakad papunta sa bench. Pagkaupo niya ay hinubad ni Erwin ang jacket niya at isinabit sa balikat niya. Mr. magagalit si Goldman kapag ligtas siyang lumabas at makita kang ganito. Nakabalot sa jacket na bigay ni Erwin, inangat ni Maisie ang ulo para tignan siya at pinisil ang ngiti sa labi. Kakalabas lang ng doktor sa operation room. Nakasuot ng jacket ni Erwin, tumayo si Maisie at lumapit sa doktor. Hinawakan niya ang braso nito at tinanong, kumusta ang asawa ko? May halong ekspresyon sa mukha ng doktor. Sabi niya, I'm sorry. Hindi pa namin kayo mabibigyan ng sagot dahil medyo komplikado ang kondisyon ng pasyente. Nang makitang nagsimulang magbago ang mukha ni Maisie, idinagdag ng doktor, pero huwag kang mag-alala, ginang. Sinisiguro namin sa iyo na magiging okay siya. Hinayaan lang ni Maisie ang braso ng doktor matapos niyang marinig ang sinabi nito. Sigurado ka ba? Makakasiguro ka ba na magiging okay siya? Opo, ma'am, mangyaring magtiwala sa amin. Gaya ng sinabi ng doktor, wala sa panganib si Nolan. Gayunpaman, kailangan pa rin siyang ma-ospital sa ICU sa loob ng ilang oras,
at ang mga miyembro ng pamilya ay ipinagbabawal na manatili sa kanya sa lahat ng oras. Sabi nga, nag-aalala pa rin si Maisie sa kanya. Tinadalaw niya ito araw-araw, ngunit maaari lamang siyang manatili sa kanya sa loob ng limitadong panahon. Hindi nagising si Nolan. Nakahiga siya sa kama at umaasa sa ventilator para sa oxygen. Araw-araw niyang sinusuri ang electrocardiogram, at gamaan lang ang pakiramdam niya nang makitang tumitibok pa rin ang puso nito. Pagkatapos ng lahat, ito ay nangangahulugan na siya ay buhay pa. Pagkalabas niya ng ICU ay tinanggal niya ang face mask at nakita niyang may kausap si Erwin sa doktor.